Yun. First time ko nga po makahawak ng itlog ng ostrich mga kanayon. At first time ko din po itong matitikman. Oh, tigas po ng kanyang balat. Medyo kinakabahan lang ako sa pagbubutas baka mamaya luma na pala ito. Tingnan natin. Yun. Wow. Ang ganda po ng loob niya. Oh. Pwede. Saka, ito ko na ho titimplahan. Dami niyang laman, no? Uy! Bugok! Mukhang luma na to, Parang hindi tayo makakatikim ng itlog ng ostrich, Wala namang amoy. Master! Ano sa tingin mo? Ayos pa. Ayos pa to? Walang amoy Hindi, sige. Base ho sa ating master. Pwede pa daw. Sa karanasan ng mga nakagawa na, ganito daw po yung ginagawa nila. Para daw hindi siya mahirapang haluin. Saka maliit ho kasi yung kawali natin sa karikaduhan. Yan natin ang magic sarap. Asin. Saka dapat daw po madaming sibuyas. Titikman na natin ang itlog ng ostrich. Dagdagan ko lang po ng sili para mayroong dagdag bango. Makakatikim na din ang itlog ng ostrich. Init. Okay. Eto na po yung ating ostrich. At first time kung matitikman, ganun din ho ito mga kasamahang kumangyan. Kaya kami na ho at titikim. Ano kaya lasa nito? Ang bango Yung sibuyas saka yung sili. Yung aroma niya. Masarap naman. Halos wala siyang pinagkaiba dun sa regular na itlog. Tikim. Yung lansa niya, wala na kasi na-overpower na nung sibuyas na may kaunting kagat ng anghang. Ito mga kasamahan natin, ano nang masasabi? Honest review. Si Kating. Yung nangot, straight. Meron konting Kaunting. Anghang. Yung lansa niya, may nakakuha kang lansa. Kumpara doon sa regular na itlog. Anong pagkakaiba niya? Parang wala lang din, no? Parang ganun din. Parang itlog lang. Natural lang din na itlog. Dahil sabi nga yung advice nga nung mga nakasubok nga, nadamihan daw ng sibuyas para mas mabango. Okay, so at least ngayon, alam na ho namin ikaw tayo na naman masabi mo? Masarap? Alam na ho namin kung anong lasa ng itlog ng ostrich. Okay, sasabay na nga po namin dito sa aming hapunan. Nagtatawag pa ho kami ng mga kasamahan. At yung natira doon, tutuin ko na lang po ulit.